Saudi Arabian princesses locked up in their palace by their father for speaking out against women's rights abuses in the kingdom. Noong 2014, nagprotesta ang dating asawa ng hari ng Saudi Arabia na si King Abdullah sa harap ng embahada ng Saudi sa London. Ipinapanawagan niya ang pagpapalaya ng 4 nilang anak na babae, mga prinsesa na ikinalong umano sa utos ng kanilang ama. Ang kalagayan ng magkakapatid sa loob ng Saudi Arabia noon ay talagang napakalubha. Pinagkaitan sila ng pagkain, ininsulto at binigyan ng mga pampatulog na gamot. Subalit ano nga ba talaga ang sinapit ng 4 na prinsesa na ito at ano ang nangyari sa kanila pagkalipas ang 10 taon? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo para malaman mo ang nakakatakot na detalye sa kwento na ito. Ang kwento ng 4 na prinsesa ng Saudi na yumanig sa buong mundo, 10 taon na ang nakakalipas. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang kanilang ama na si Haring Abdullah bin Abdulaziz Al Saud ay namuno sa Saudi Arabia sa loob ng 10 taon at may tinatayang yaman ng mahigit $15 billion. Siya ay isang makapangyarihan at napakayamang pinuno at kilala bilang isang reformer o tagapagpabago. Pinuri siya dahil sa pagbibigay ng mas maraming karapatan at kalayaan sa mga kababaihan sa Saudi Arabia, tulad ng pagpapahintulot sa mga babae na maging bahagi ng Consultative Council, makapasok sa mas matataas sa education at magtrabaho sa mga larangan na dati ay bawal sa kanila. Bagaman mas nakita ng publiko ang mga pagbabagong ito makalipas ng ilang taon, ang mga reformang inilunsad ni Abdullah ang naglatag ng pundasyon para sa unti-unting pagbabago ng kalagayan ng kababaihan sa Saudi Arabia. Subalit pagdating sa kanyang sariling pamilya, biglang naglaw ang imahe ng isang makataong reformista at napalitan ng isang imahe ng isang malupit na diktador. Ikinulong ng hari ang 4 niyang anak na babae sa loob ng isang pribadong villa sa loob ng mahigit 1 dekada. Hindi ito golden cage gaya ng iniisip ng iba, kundi isang tunay na bilangguan. Pinagkaitan sila ng pagkain at tubig at sumasailalim sa kalupitang nagdudulot sa kanila ng labis na pagpapahirap, kabilang na ang sapalit ng pagpapainom sa kanila ng mga mabibigat na pampatulog. Ano nga ba ang nagtulak sa hari para maging ganun siya kalupit? Bakit ang isang lalaki na kilala sa pagtataguyod ng karapatan ng kababaihan ang mismong nagpapahirap sa kanyang sariling mga anak? Para maintindihan ito, kailangan muna nating balikan ang kwento ng kanilang ina, ang babaeng minsang naglakas ng loob na hamunin ang kapangyarihan ng maharalikang korte. Ang ina ng 4 na prinsesa na si Alanud Al Fayez ay ipinanganak noong 1957 sa isang prominenteng pamilya sa Jordan. Siya ay anak ng isang sheikh ng Al Fayez clan mula sa Bani Shakir, isang kilala at maimpluwensyang tribo. Nang siya ay 15 taong gulang pa lamang, ipinakasal siya ng kanyang mga magulang kay Haring Abdullah ng Saudi Arabia na noon ay 50 taong gulang na. Isa itong typical na arranged marriage, walang puwang para sa pag-ibig o sariling desisyon. Hindi man lang niya nakita ang kanyang mapapangasawa bago ang mismong araw ng kasal. Ang kwento ni Alanud ay sumasailalim sa malungkot na katotohanan na maraming batang babae sa mundo ng mga Arabo na kung saan mas pinahalaga ng mga pamilya ang alyansa at politika ng tribo kaysa sa kapakanan at kalayaan ng mga babae. Isa itong trahedya at labis na hindi makatarungang tradisyon, ang sapalit ng pagpapakasal ng mga dalagita sa matatandang lalaki sa ngalan ng tradisyon o kasunduan. Sa panahon ng kanilang kasal, marami ng asawa si Haring Abdullah at patuloy pang lumalaki ang kanyang pamilya. Sa kabuuan ng kanyang buhay, nagkaroon siya ng tinatayang 30 asawa at 36 na anak. Bawat asawa at anak ay karaniwang nakatira sa kanya-kanyang palasyo o villa at bihirang makipag-ugnayan sa iba. Kahit pa may imahe siyang reformer sa mata ng publiko, sa loob ng kanyang sariling tahanan ay nananatili siyang tagasunod ng napaka-konserbatibong sistemang patriarkal na siyang bumabalot sa buong maharalikang pamilya ng Saudi Arabia. Ang kasal ni Alanud ay hindi lamang isang pagkasamang walang pag-ibig, kundi ang simula rin ng isang buhay na puno ng kalungkutan at pagkakakulong. Pagkatapos ng kanilang kasal, tinanggap na lamang ni Alanud Al Fayez ang kanyang kapalaran. Nabuhay siya sa gitna ng hindi masukat na yaman sa isang napakalawak at marangyang palasyo, subalit nananatiling kulang ang kanyang puso. Sa paglipas ng mga taon, isinilang niya ang 4 na anak na babae, sina Prinsesa Yahawil, Prinsesa Hala, Prinsesa Maha at Prinsesa Sahar. Sila ang naging ilaw ng kanyang buhay na tanging pinagmumulan ng saya sa mundong unti-unti siyang sinasakal. Sa kabila ng kanyang marangyang kapaligiran, hindi kailanman naging tunay na masaya si Alanud. Ang kanyang asawa na si Haring Abdullah ay siyang malupit at pinamumunuan niya ang kanyang sambahayan sa parehong paraan ng kanyang pamumuno bilang hari. Halos imposible para kay Alanud na mahalin siya, lalo na kung isasaalang-alang ang mga kalagayan ng kanilang kasal at ang napakalaking agwat sa kanilang edad at pagkatao. Ang naging turning point sa kanilang relasyon ay ang magpagtanto ng hari na puro babae lamang ang naibibigay sa kanya ni Alanud at wala ni isang lalaking tagapagmana. Tulad ng karamihan sa mga monarkiya sa gitnang silangan noong panahon na yun, labis na pinapahalagahan ni Haring Abdullah ang pagkakaroon ng mga anak na lalaki.
Kahit marami na siyang anak na lalaki mula sa iba't ibang asawa, para sa kanya, ang mga anak na lalaki ay simbolo ng kapangyarihan, pamana at pagpapatuloy ng lahi. Samantalang ang mga babae naman, gaano man ito katalino o matagumpay, ay itinuturing na mas bababa. Ang kabiguang ito ni Alanod na bigyan siya ng karagdagang anak na lalaki ay nagpasiklab ng galit ng hari. Unti-unting nawala ng pabor si Alanod at ibinaling ni Abdullah ang atensyon niya sa iba pa niyang mga asawa at mga babae sa palasyo. Lalong lumala ang kanilang relasyon hanggang sa tuluyan na niyang iniwan si Alanod. Posibleng tuluyan silang nilayasan o diborsyoin matapos isila ang ikaapat na anak na babae. Subalit ayon sa ilang ulat, maaring hindi man lang alam ni Alanod na siya ay diborsyo na. Dahil sa Saudi Arabia noong panahong yun, may karapatan ng lalaki na iwalayan ng asawa nang hindi ito kailangang ipaalam sa babae. Nabuhay si Alanod sa isang mapait na kabalintunaan. Siya ay nakatira sa palasyong puno ng ginto at kayamanan, subalit lugmok sa emosyonal, nakapabayaan at kawalang halaga. Para sa kanyang asawa, isa lang siyang kasangkapan sa pag-aanak ng mga lalaking tagapagmana. Ang tanging bumubuo sa kanyang kaligayahan ay ang kanyang apat na anak, ang mga prinsesang naging dahilan para magpatuloy siyang lumaban sa isang buhay na may material na luho, subalit walang pag-ibig ni respeto. Noong bata pa sina Prinsesa Yahawer, Hala, Maha at Sahar, tinatamasa nila ang lahat ng privilege ng buhay maharlika. Para silang nabubuhay sa isang enkantadong mundo, nakapag-aral sa mga prestiyosong paaralan, naglakbay sa iba't ibang bansa, nanatili sa mga 5-star hotel, nagbakasyon sa mga exclusive resort, at nagsusuot ng mga mamahaling designer clothes. Ang kanilang mga araw ay talagang puno ng karangyaan, at sa paningin ng mga tagalabas, tila perpekto na ang kanilang buhay. Subalit sa loob ng Saudi Arabia, kahit ng mga babaeng ipinapanganak sa pamilyang maharlika ay hindi ligtas sa batas ng male guardianship. Sa ilalim ng batas na ito, kailangang mayroon pa yung tulot ng mga babae mula sa kanilang male guardian, maaaring ama, kapatid, asawa o maging anak na lalaki para makagawa ng halos lahat ng mga bagay. Kailangan nila ng permiso para mag-aral, magtrabaho, bumiyahe sa ibang bansa, magbukas ng bank account o kahit para makapagpagamot. Sa kaso ng apat na prinsesa, ang mismong ama nila na si Haring Abdullah ang nagsilbing tagapagbantay nila. Bagaman mahigpit siya sa maraming aspeto, noong kabataan ng kanyang mga anak ay pinapayagan niya silang mamuhay ng may kalayaan at karangyaan. At dahil na rin sa kanyang napakalaking yaman na umaabot ng $billion, talagang hindi katakataka na walang pinangangambahan ng magkakapatid tungkol sa pera o kanilang kinabukasan dahil tila hawak nila noon ang lahat. Lahat ng bagay ay ibinibigay sa kanila, pagkain, luho, edukasyon at security. Subalit ang ganitong marangyang buhay ay may kasamang hindi nakikitang presyo, ang ganap na pagdepende sa kanilang ama. Ibig sabihin, kailangan nilang sundin ng lahat ng utos at desisyon ng hari, walang pagtutol at walang tanong. Ang salita ng hari ay talagang batas at tungkulin ng mga prinsesa na sumunod sa kanya sa lahat ng mga bagay. Wala silang kontrol sa kanilang sariling buhay, gaano man karangya o kaganda ito tignan sa paningin ng mga tagalabas. Noong 2003, hindi na kinaya ni Alanod Al-Fayez ang mamuhay sa ginintuang bilangguan. Nakukulong sa isang kasal na walang pag-ibig at isang sistemang pinamumunuan ng takot. Sa tulong ng isang women's rights organization, siya ay nagpasyang tumakas sa ibang bansa. Sumakay siya ng eroplano patungo sa London at tuluyan niya ng iniwan ng palasyo at ang kanyang dating buhay sa Saudi Arabia. Pagdating niya sa UK, doon niya naranasan ng tunay na kalayaan, isang kalayaan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Umasa siya na balang araw ay makakasunod din sa kanya ang kanyang apat na anak na babae. Ang pag-iwan sa kanyang mga anak ay isa sa mga pinakamabigat na desisyong ginawa ni Alanod. Subalit noong panahong yon, malalaki at malaya ng mga kababaihan ang apat na prinsesa at hindi na kailangan ng gabay araw-araw. Naniniwala si Alanod na bilang anak ng mga hari, sila ay ligtas at protektado. Sa isip niya, kailanman ay hindi sasaktan ng kanilang ama ang kanyang sariling mga anak, lalo't kilala itong mapagbigay at mabait sa kanila noong mga bata pa sila. Subalit hindi niya inakala ang bangungot na susunod. Nang malaman ni Haring Abdullah ang pagtakas ni Alanod, nag-umapaw ang kanyang galit. Kahit matagal na niyang tinalikuran ang kanilang pagkasama at abala sa ibang mga asawa at mga babae, itinuturing pa rin niyang pag-aari si Alanod. Ang katotohanan ng nagdesisyon nito para sa sarili at tumakas ang walang pahintulot niya ay tinuturing niyang insulto sa kanyang kapangyarihan. Nasugatan ng kanyang ego at sumiklab ang galit niya. Subalit alam ng hari kung saan siya maaaring gumanti ng mas masakit kaysa sa kahit anong salita sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Alam niyang mahal na mahal ni Alanod ang apat nilang prinsesa. Sa tindi ng kanyang galit, sinabi raw ng hari na makitil silang dahan-dahan at puno ng paghihirap. Isang pahayag na siyang nagpakita ng tindi ng kanyang puot. Kaagad pagkatapos ng pagtakas ni Alanod, pinawalang bisa ng hari ang mga pasaporte ng kanyang apat na anak. Tinanggalan sila ng karapatang bumiyahe o humanap ng kadlungan sa ibang bansa. Ipinagutos niya na sila ilagay sa house arrest, ikulong sa isang pribadong villa na dating nilang tahanan. Ang dating palasyo na puno ng karangyaan ay naging isang piit ng walang kalayaan at ito ay simula lamang ng isang bangungot na tatagal ang mahigit isang dekada. Subalit mayroon pang isang mas malalim na dahilan kung bakit ipinakulong ng hari ang kanyang mga anak. Habang tumatanda ang mga prinsesa, nagsimula silang magtanong ng mga bawal na katanungan tungkol sa kalagayan ng bansa.
Matalino, edukado at may malasakit, hindi nila kayang manahimik sa harap ng nakikitang walang katarungan ng Saudi Arabia. Nagsimula silang magsalita tungkol sa mga karapatang pantao, hustisya at pagkakapantay-pantay, mga paksang itinuturing na bawal at mapanganib sa isang monarchy na walang awang pumupuksa sa sinumang bumabatikos. Ang isa sa mayroong pinakamatinding boses ay si Princess Hala. Habang nagsanay siya bilang intern sa isang ospital sa Riyadh, natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan. May psychiatric ward, may mga bilanggong politikal at pilit na pinapainom ng mga mabibigat na gamot para patahimikin. Parusang ibinibigay sa kanila dahil lamang sa pagkakaroon ng opinyong salungat sa gobyerno. Nang makita ito, talagang hindi na nahimik si Prinsesa Hala at nanindigan laban sa ganitong walang katarungan. Gamit ang kanyang boses, talagang ipinaglaban niya ang mga tao na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Subalit ang tapang na ito ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Para kay Haring Abdullah, anumang uri ng kritisismo laban sa government, kahit mula sa sariling anak ay hindi mapapatawad. Talagang mabilis at maras ang kanyang naging tugon. Ipinag-utos niya ang pag-aresto kay Prinsesa Hala at ipiniit ito sa isang kulungan ng mga babae sa gitna ng disyerto. Ang parusang ito ay nagsisilbing babala sa iba pa niyang mga anak, subalit hindi rin sila nanahimik. Si Prinsesa Jahwer, Maha at Sahar ay naging kasing tapang din. Patuloy na nagsasalita laban sa katiwalian at kawalang katarungan sa lipunang Saudi. Talagang tinulugsa ng mga prinsesa ang kanilang ama tungkol sa laganap na kahirapan sa bansang lubos na yumayaman sa langis. Tinatanong nila kung bakit napakaraming mamamayan ang hirap na makaraos araw-araw, habang ang royal family ay nabubuhay sa sukdulang karangyaan. Subalit gaano man katotoo o kapanipaniwala ang kanilang mga puna, sinagot lamang ito ng galit, pagtanggi at pagbabanta. Bilang parusa sa kanilang pagiging rebelde, ipinagutos ng hari na ipailalim sa house arrest ang apat na magkakapatid, si Prinsesa Jahwer, Hala, Ma at Sahar. Dinala sila sa isang pribadong villa ng royal family na magiging kulungan nila sa loob ng maraming taon. Sa simula, talagang hindi ganoon kabigat ang kanilang kalagayan. May kaunting kalayaan pa silang lumabas, subalit laging may kasama mga bantay. Pinayagan din silang gumamit ng internet kaya nakakapagpadala sila ng mga mensahe sa labas ng bansa at nakakausap ang kanilang ina na si Alanud. Subalit habang lumilipas ang panahon, patuloy silang nagrereklamo tungkol sa kanilang pagkakakulong at nagsisimulang ibunyag sa mundo ang tunay na kalagayan nila. Nang malaman ito ng hari, lalo siyang nagngit-ngit at doon nagsimula ang impyerno. Ipinatupad ni Haring Abdullah ang mas malupit na parusa. Pinagkaitan ng sapat na pagkain at tubig ang mga prinsesa, madalas na mahabang panahon. Ipinagkait din sa kanila ang medical care at pinilit silang uminom ng mabibigat na gamot na pampakalma para patahimikin ang kanilang isipan at damdamin. Kung minsan, pinipinsala pa sila ng pisikal at ginagawa ng hindi maganda ng ilan sa kanilang mga kapatid sama. Pagsapit ng 2005, talagang labis nang nababahala si Alanud sa kalagayan ng kanyang mga anak. Alam niyang kaya ng hari ang kahit ano para lamang patahimikin sila, kaya't natakot siya para sa kanilang sariling buhay. Bagaman malayo siya, nanirahan man siya sa London, tumanggi siyang manahimik. Noong 2014, nagdesisyon siyang ilabas sa publiko ang laban. Lumabas siya sa mga lansangan ng London at nagsagawa ng protesta sa harap ng embahada ng Saudi Arabia. Bitbit ang mga placard at panawagang palayain ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang umapela sa international community. Nagsagawa rin siya ng open letter sa dating Pangulo na si Barack Obama. Inihimok itong gamitin ng impluensya ng Amerika upang bigyang pansin ang nangyayari sa kanyang mga anak. Nagbigay din siya ng interview sa iba't ibang media outlet upang mailantad ang tunay na sinapit ng apat na prinsesa. Subalit ano nga ba ang nagawa ni Alanud sa kanyang laban? Nakatulong ba ito sa kanyang mga anak? Sa kasamaang palad, ang sagot ay isang masakit na paalala ng kawalang puso ng mundo. Bagamat ipinakita ng kanluran ng pagkabigla at pagkadismaya sa kalayaan ng mga prinsesa, walang ginawang konkretong hakbang para tulungan ng mga ito. Patuloy pa rin ang mga western countries sa pakikipagkalakalan sa Saudi, bumibili ng langis, kumikita sa mga kontratang negosyo, at tinutustusan ng sinasabing mismong Riemen na umapi sa mga babae. Kapag tinatanong ang mga opisyal ng Saudi tungkol sa kaso, malamig at walang pakialam ang tugon, at sinasabing ito ay pribadong usapin ng pamilya. Sa sagot na ito, tuluyang nagsara ang lahat ng pintuan para sa anumang makabuluhang tulong. Sa loob ng susunod na dekada, nabalot ng katahimikan at misteryo ang kapalaran ng mga anak ng hari. Lahat ng information tungkol sa kanila ay maigpit na kinokontrol. Walang nakakaalam kung sila ba ay buhay o kung ano na ang nangyari sa kanila. Lumaganap ang mga espekulasyon at bulong-bulungan, subalit walang konkretong katibayan. Tila binura sila sa mundo, itinago sa likod ng makakapal na pader ng palasyo. Subalit kamakailan lamang lumabas na talaga ang katotohanan. Matapos ang maraming taon ng katahimikan sa wakas, ay nabunyag kung ano talaga ang nangyari kina Prinsesa Jahwer, Hala, Ma at Sahar. Subalit noong 2024, isang doktor na nagngangalang Dr. Dwight Burdick na matagal nang naglingkod sa pamilya ng hari ng Saudi ay nagsalita sa unang pagkakataon sa isang panayam sa The New Yorker. Ibinunyag niya ang nakakatindig balahibong katotohanan tungkol sa mga prinsesa, ang mga taon ng kalupitan, pagkakakulong at pagdurusa na kanilang tiniis sa ilalim ng kamay ng kanilang sariling ama. Noong kalagitnaan ng 90s, dumating si Dr. Dwight Burdick sa Saudi Arabia mula Texas kasama ang kanyang asawa.
Nainip na siya sa paulit-ulit na trabaho sa ospital sa Amerika, kaya naman nang inalok siya ng mataas sa sahod sa prestigyosong posisyon bilang doktor ng pamilyang hari, tinanggap niya ito bilang bagong pakikipagsapalaran. Sa simula tila perpekto ang lahat, marangyang pamumuhay, mataas sa respeto at isang karerang bihira sa mga banyaga. Maging siya at ng kanyang asawa ay nagpa-convert sa Islam dahil tunay nilang pinaniniwalaan ang mga tradisyon at halaga ng bansa. Subalit hindi nagtagal, unti-unti niyang natuklasan ang madidilim na lihim sa likod ng marangyang palasyo. Noong bandang 2008, ipinatawag si Dr. Burdick sa mga silid ni Prinsesa Hala para sa isang nakakagulat na utos. Papatulugin daw niya ito ng sapilitan gamit ang mga pampatulog na gamot. Nabigla at nadismaya si Burdick at tumanggi siyang gawin ito dahil labag ito sa kanyang prinsipyo bilang isang doktor. Sa halip humingi siya ng pahintulot na personal na makausap ang mga prinsesa upang maunawaan ang tunay na sitwasyon. Ang kanyang natuklasan ay labis na nakakagimbal. Sina Prinsesa Hala at Prinsesa Maa ay matagal nang ginagawa ng hindi maganda at pinipilit na uminom ng kakaibang gamot, mga bagay na itinuro sa kanila ng mismong sistemang nagkukulong sa kanila. Ginagamit umano ang mga gamot na ito bilang paraan upang kontrolin ang kanilang isip at emosyon. Sa bawat sulok ng kanilang mga silid ay mayroong kamera at mikropono at kahit ang kanilang mga kilos at paghinga ay minamanmanan. Dahil dito halos talagang nawala sa sarili at sila ay natakot sa kawalan ng pag-asa. Isang araw sa unang pagbisita ni Burdick kay Prinsesa Hala, sinalubong siya nito ng matinding galit at tinangkang atakiin. Subalit sa halip na gumanti, kalmado niyang kinuusap ang prinsesa. Doon niya nakita ang hindi lamang galit, kundi matinding dalamhati at depresyon sa mga mata nito. Mula noon, naunawaan niya ang mga prinsesa na ito ay biktima ng isang mapangaping sistema na layuning durugin ng kanilang loob. Bagamat limitado ang magagawa niya, patuloy siyang bumibisita sa kanila, nagbibigay ng gamutan, payo at kaunting pag-asa. At sa paglipas ng panahon, nagsimula ng makabangon si Prinsesa Hala. Unti-unti niyang nalampasan ang kanyang pagdepende sa bawal at mga gamot at muling nabuhay ang pangarap niyang makalaya. Dahil dito, gumawa ng matapang na plano si Dr. Burdick. Gusto niyang ipadala sina Hala at Maha sa isang rehabilitation center sa California, isa sa mga pinakamagaling sa buong mundo. Umaasa siya na kapag gumaling na ang dalawa, masusundan sila ni Jahawir at Sahar upang makalabas din ng bansa at mabawi ang kanilang kalayaan. Subalit ang malaman ito ng Royal Court, agad itong tinanggihan. At tumugon na hindi kailanman naalis ng Saudi Arabia ang mga prinsesa. Binalaan siya na kung ipagpapatuloy niya ang plano, pati ang kanyang buhay ay malalagay sa panganib. Napagtanto ni Burdick na hindi niya kayang labanan ang makapangyarihang rimeng yon nang hindi sinasakripisyo ang kanyang kaligtasan at ang kanyang asawa. Kaya naman itinigil niya ang plano ng pagtakas at salip ay nag-decide siyang tulungan na lamang ang mga prinsesa sa abot ng kanyang makakaya habang sila ay nakakulong. Sa tulong at paggabay ni Burdick, lubusang gumaling si Prinsesa Hala at muling nagkaroon ng pag-asang makalaya at makapagsimula ng panibagong buhay kung sakaling papayagan siya ng kanyang ama. Subalit ang pag-asang ito ay isa lamang sa simula ng mas madilim na kabanata. Tinulungan ni Dr. Dwight Burdick na may isaayos ang pagkikita sa pagitan ng Prinsesa Hala at ng kanyang ama na si Haring Abdullah. Sa isang formal na hapunan, buong tapang na iniharap ni Hala ang kanyang kaso. Ipinaliwanag niya sa hari ang kanyang matagumpay na pagaling, ang kanyang bagong direksyon sa buhay at ang pagnanais na makalabas ng bansa upang makapagsimula ng panibagong buhay sa Italia. Tahimik na nakinig si Haring Abdullah, subalit ang kanyang tugon ay malamig at kalkulado. Sinabi niya kay Hala na pag-iisipan lamang niya ang kahilingan kung papayag itong magpakasal sa isang lalaking Muslim na siya mismo ang pipili. Kapag natupad na ang kondisyon na ito, siya ka lamang niya isasaalang-alang ang pagpayag na umalis ito ng bansa. Talaga namang lubang nadismaya si Hala dahil alam niya na hindi yun ang tunay na alok kundi isang bitag upang lalo siyang mapailalim sa kapangyarihan ng kanyang ama. Kung tatanggapin niya ito, lalo lamang titindi ang kanyang pagkakakulong at sa pagkakataong ito sa piling ng isang lalaking hindi niya mahal. Kaya matatag niyang tinatanggihan ang alok ng hari at muling ipinaglaban ang kanyang kalayaan. Pagkaraan ng ilang buwan matapos ibunyag ng kanilang ina na si Al-Anud Al-Fayez, sa buong mundo ang kalagayan ng kanyang mga anak noong 2014, lalo pang naghirap ang sitwasyon ng 4 na prinsesa. Bilang ganti sa kayayang atensyon na dinala sa pamilya, pinarusahan sila ng malupit. Madalas silang pagkaitan ng pagkain at tubig sa loob ng mahabang panahon. Hindi na kayang panoorin ni Dr. Burdick ang kanilang paghihirap at dahil mayroong limitadong access pa siya sa palasyo, palihim niyang nilalabas ang mga tira-tirang pagkain mula sa mesa ng hari at dinadala ito papunta sa mga prinsesa. Ang mga tira-tirang iyon na dating basura lamang sa palasyo ay naging tanging paraan upang sila ay mabuhay. Subalit kalaunan, tinanggalan sila ng lahat ng paraan ng communication. Kinuha ang kanilang mga cellphone, pinutol ang internet at isinara ang anumang daan papunta sa labas ng mundo. Ganap silang naiwang nakakulong at walang tinig, lubusang nakadepende sa awan ng hari at ng kanyang mga bantay. Nang lumala ang sitwasyon at magsimulang bantaan ang kanilang sariling kaligtasan, napilitan sina Dr. Burdick at ang kanyang asawa na lisanin ng Saudi Arabia at bumalik sa Estados Unidos. Bago umalis, nagpaalam sila kay Prinsesa Maha, subalit ang itsura nito ay nagpayanig ng kanilang damdamin. Halos kalbo na si Maha, namamaga ang katawan at malinaw na may matinding karamdaman.
Maging ang kanyang isipan ay tila nagulo dahil sa matinding gutom, gamot at trauma. At ang dating masiglang prinsesa ay naging parang anino ng kanyang dating sarili. Noong 2015, pumanaw si Haring Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Subalit kahit sa kanyang kamatayan, hindi pa rin niya pinalaya ang kanyang mga anak. Bago siya pumanaw, sinasabing inutos niya na huwag kailanman palayain ang 4 na prinsesa, kaya't nagpatuloy ang kanilang pagkakapiit kahit wala na siya. Noong 2021 habang nasa Amerika si Dr. Verdict, nakatanggap siya ng nakakalungkot na balita. Pumanaw na si Prinsesa Hala dahil sa isang malubhang sakit na hindi maipaliwanag ng palasyo. Wala ring inilabas na official details. At makalipas lamang ng 6 na buwan, pumanaw din si Prinsesa Maha, subalit sa pagkakataon na ito, wala man lang official na payag. Tanging isang foundation na konektado sa dating hari ang nagbanggit ng kanyang pagkamatay sa social media. Hanggang ngayon, talagang walang nakakaalam ng sinapit ni na Prinsesa Jahawer at Prinsesa Sahar. May mga nagsabing buhay pa sila at nakakulong pa rin sa isang palasyo, subalit may ilan pa ding naniniwalang baka nawala na sila. Ang katahimikan at kawalan ng information ay lalo lamang nagpalalim sa misteryo at trahedya ng kanilang kwento. Samantala si Al-Anud Al-Fayez ay nananatiling nasa London, umaasang makikita pa niya ang kahit isa sa kanyang mga anak. Sa kabila ng mga taong pananahimik at walang katiyakan, talagang hindi siya sumusuko. Ang kwento ng 4 na prinsesa na ito ay isang masakit na paalala ng katotohanan sa ilalim ng isang manunupil na pamahalaan. Ang mga babae ay walang tunay na kalayaan, karapatan o boses, kahit pa sila ay mga anak ng hari. Kahit pa sila ay mga prinsesa, mga anak ng isang hari, pinapatahimik sila at tinatanggalan ng karapatan ng magsalita. Kung sila nga na nasa tuktok ng lipunan ay walang tinig, ano pa kaya ang pag-asa ng mga karaniwang babae? Kung nahantig ka sa kwentong ito, ibahagi mo ang iyong saloobin sa mga komento. At huwag mo na rin kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang ganitong klaseng content.